Amen. Let's open the Bible, Exodus chapter 4. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia sa Exodus Kapitulo 4. Exodus chapter 4, verse 20. Sa Exodus po, Kapitulo 4, versikulo 20. Let's read together, 3, 2, 1. Kaya't isinama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, kanyang pinasakay sila sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto. Dinala ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. In Exodus chapter 1, we can see the persecution to Israel. Sa Exodus Kapitulo 1 po, makikita po natin yung pagdurusa ng bansang Israel. That's why in chapter 2, God prepared Moses. Kaya po sa Kapitulo 2, inihanda po ng Diyos si Moises. In chapter 3, God called Moses, Sa Kapitulo 3 naman po, tinawag ng Diyos si Moises. but Moses was not confident to accept God's calling Pero nung tinawag po ng Diyos si Moises, wala po siyang lakas ng loob. because he looked at himself and the other people. Dahil tinitingnan niya po yung kanyang sarili at ibang mga tao. So until chapter 4, he denied the God's calling. At maging sa Kapitulo 4, He rejected God's calling. tinanggihan niya po yung pagtawag po ng Diyos. But finally, in chapter 4, he obeyed God's calling, so he went to the Egypt. Pero sa kaduluhan po ng Kapitulo 4, at sumunod na po siya sa tawag ng Diyos at pumunta po siya sa Ehipto. So today, we're gonna learn the lesson in chapter 4. Kaya ngayong araw po, ito po yung pag-aaralan po natin, yung mga aral dito po sa Kapitulo When we 4. get salvation, we know we have a mission. Nung tayo po yung maligtas, alam po natin na mayroon po tayong misyon. We have to establish the church and save the more lost souls. Alam po natin na kailangan po nating magtatag ng iglesia at magligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. But sometimes we are not confident. Pero kung minsan wala po tayong kumpiyansa sa ating We sarili. don't have any courage to evangelize other people Kung minsan wala po tayong lakas ng loob na ma-evangelize yung ibang mga tao. because we look at ourselves like a Moses. Dahil tinitingnan po natin yung ating sarili gaya po ni Moises. Please bookmark here and let's look at the chapter 3, verse 11. Lagyan po natin ito ng tanda at tingnan po natin sa Kapitulo 3, versikulo 11. Chapter 3, verse 11. The Moses said to God, "Who am I that I should go to the Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Who am I?" Kaya sabi po sa Kapitulo 3, versikulo 11, sinabi ni Moises sa Diyos, "Sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Sino ako?" So Moses is focusing on the who he is. Kaya si Moises po, nakatuon lang po siya kung sino po siya sa harapan niya. That's why he really know he's not able to lead Israel people out of Egypt. Kaya talaga pong nalalaman niya po na hindi niya po mapapamunuan yung bansang Israel upang makaalis po sa Ehipto. Exodus chapter 4, verse 10. Sa Exodus Kapitulo 4, versikulo 10, Would you read? ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, ako'y hindi mahusay magsalita mula pa noon o kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang dila." Yes. Even in chapter 4, he keeps saying, "I'm not talented." Kaya maging sa Kapitulo 4, sinasabi niya po na wala akong talento. Sometimes we think like this. Kung minsan, gaya po nito yung pag-iisip po I natin. cannot do this, I cannot do that. Hindi ko kayang gawin yun, hindi ko kayang gawin yan. Then how can I invite my people? Kung ganun, paano ko ma-imbita yung mga tao, yung How mga can I kasambahan do ko? my ministry? Paano ko magagawa yung aking ministeryo? I can't. Hindi ko magagawa. And sometimes we look at the other people. That's why we are so much worried what other people talk about us. Kaya kung minsan, nakatingin po tayo sa iba, kaya lagi po natin iniisip kung ano po yung sasabihin po ng iba. Chapter 3, verse 13. Kapitulo 3, versikulo 13. Would you read? Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, "Pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila?" Yes. So Moses really worried what Israel people talk about him. Kaya si Moises, lagi po siya nag-aalala kung ano po yung yung paningin ng mga Israelita sa kanya. Chapter 4, verse 1. Kapitulo 4, versikulo 1. Would you read? Si Moises ay sumagot at nagsabi,
ngunit hindi nila ako paniniwalaan o papakinggan man, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo. Moses said, they will not believe me. Sinabi po ni Moises, hindi sila maniniwala sa akin. So sometimes before we invite others, we already think they will not listen to us. Kaya kung minsan, bago pa tayo mag-imbita ng ibang mga tao, iniisip na natin na hindi sila maniniwala sa atin. Before we live according to the will of God boldly, we are afraid first. Bago po tayo mamuhay ng alinsunod sa salita ng Diyos, natatakot na po tayo. That's why the Moses conclusion is verse 13. Kaya yung conclusion po ng buhay ni Moises nasa versikulo 13, O my Lord, please send by the hand of the whomever else you may send. kaya sabi niya, O Panginoon, iba na ang iyong suguin. So, sometimes we are so much worried to do the God's work. Kaya kung minsan, lagi po tayo nag-aalala kung paano po natin gagawin yung gawain po ng Diyos. We overthink when we work for the Lord. Nag-overthink po tayo kung paano po gagawa para po sa Panginoon. That time, God really focused on God really says, don't look at yourself and others, you just look at me. Kaya po sinasabi ng Diyos sa atin, wag mong tingnan yung sarili mo at ibang mga tao, tingnan mo lang ako. So chapter 3 verse 14, Sa God kapit- said to Moses, I am who I am. Kaya sa Kapitulo 3, versikulo 4, sinabi po ng Diyos kay Moises, Ako ay ang ako nga. It means I'm a creator, I'm an almighty God. Ibig sabihin, ako yung naglikha, ako yung makapangyarihang Diyos. I know everything, I can do everything. Kaya alam ko ang lahat at kaya kong gawin ang lahat. So Moses, who you are and what you can do is not important. Kaya Moises, kung sino ka at ang kaya kong gawin ay hindi mahalaga. If you are with me, you can do everything. Kung ako'y kasama mo, maggawa mo ang lahat ng mga bagay. So if we are with God, we can believe we can do everything. Kaya kung tayo po'y naniniwala na kasama natin ang Diyos, magagawa po natin ang lahat ng mga bagay. So in chapter 4, God keep calling the Moses. Kaya sa Kapitulo 4, paulit-ulit po na tinatawag ng Diyos si Moises. And God showed the two miracles. At yung Diyos nagpakita po ng dalawang himala. Chapter 4, verse 2. Sa Kapitulo 4, versikulo 2, Chapter 4, verse 2 to 4. Would you read? sa versikulo 2 hanggang 4, sinabi naman sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? Kanyang sinabi, isang tungkod. Kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. Kanyang inihagis ito sa lupa at ito'y naging isang ahas. Si Moises ay lumayo sa ahas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at hawakan mo sa buntot. Kanyang iniunat ang kanyang kamay, kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. God said, cast a rod on the ground. Kaya sabi po ng Diyos kay Moises, ihagis yung tungkod sa lupa. When Moses cast it, it becomes a snake, serpent. Kaya nung hinihagis po ni Moises sa lupa, naging ahas po ito. When Moses catch it the tail, it becomes a rod again. Kaya nung hinawakan ni Moises yung buntot ng ahas, naging tungkod po muli. What does it mean? Ano pong ibig sabihin po nito? God showed Moses the Exodus in advance. Kaya po ipinakita ng Diyos kay Moises yung Exodus ng nasa hinaharap. God showed that God will bring the Israel people out of Egypt through this miracle. At sinabi po ng Diyos kay Moises na ililigtas ng Diyos yung mga Israelita sa pagpamagitan ng himalang ito. The road was useful, Kaya yung tungkod ay mahalaga. and the Israel was a chosen people by God. At yung Israelita, sila po yung bayang pinili ng Diyos. God wants to use Israel. Ninanais ng Diyos na gamitin yung bansang But they Israel. stayed in Egypt. That's why they are under the control of the Pharaoh. Pero naninirahan po sila sa Ehipto, kaya po nasa pamumuno po sila ng Parao. That's why they became dirty. Kaya po naging sila'y marumi. So it's like the road transferred to the serpent. Kaya po ito ng tungkod na naging ahas. But God changed the serpent to the road again. Pero po binalik po ng Diyos yung ahas papuntang tungkod. Meaning is, God will save the Israel people from Egypt and God will use the Israel again. Ibig sabihin, ililigtas po ng Diyos yung mga Israelita mula sa Ehipto at gagamitin po muli sila ng Diyos. So through this miracle, God showed what God will do in advance. Kaya po sa pamamagitan po ng tandang ito, ipinakita po ng Diyos sa kanila yung gagawin niya sa hinaharap. Likewise,
we are also created as lovers of God. Gayon din naman po, tayo po'y nilikha bilang tagapag-ibig ng Diyos. But because of a sin, we are under the power of Satan. Pero dahil sa kasalanan, nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. We became sinners. Tayo po'y naging mga makasalanan. But such a people, Jesus took hold of the serpent tail and he broke the power of Satan and saved the sinners. Kaya po, gaya po nito, hinawakan ng Diyos ay ni Hesukristo yung buntot ng ahas at nagkaroon po siya ng kapangyarihan dito sa mundo. It means when we get salvation, God promised He will use us again. Kaya po nung tayo po'y maligtas, pinangako po ng Diyos na tayo gagamitin muli ng Diyos. That's why in chapter 4, verse 2, Sa here kapitulo, is this road is called the A road. ang basa po sa tungkod na ito ay A road. A road. Isang tungkod. Isang tungkod. Tongkol. But in chapter 4, verse 20, that road is called the road of God. Pero po sa kapitulo 4, versikulo 20, tinawag po ng ang tungkod na ito na tungkod ng Diyos. So when God hold Israel, they become the road of God. Kaya po nung tinawag po ng Diyos yung Israelita, sila po yung naging tungkod ng Diyos. When we get salvation and when God hold us, we become the road of God. Kaya po nung tayo maligtas at hawakan po tayo ng Diyos, tayo po yung naging mga tungkod ng Diyos. We were useless sinners. Tayo po yung mga walang silbing mga makasalanan. We were evil. Tayo po yung mga terribling makasalanan. But when we get salvation by the blood of Jesus Christ, we become useful people. Pero po nung tayo po naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, tayo po yung mga naging kapaki-pakinabang. We become the tool of God. Naging kagamitan po tayo ng Diyos. So through this tool, God protect the church and God save the sinners. Kaya po sa pamamagitan ng kagamitang ito, pinoprotektahan po ng Diyos yung iglesia at iniligtas yung ibang mga tao. John Newton, he was a captain of the slave trade ship. Kaya po si John Newton, siya po siyang kapitan doon sa barko ng mga alipin. So his work is he usually kidnap the black people and sold them as a slave. Kaya po ang ginagawa niya po, kinikidnap niya po yung mga itim na tao at ibinibenta bilang mga alipin. So he didn't have mercy to the slaves. Kaya wala po siyang awa sa mga alipin. And he made so many people commit the sin. At ginawa niya po na magkasala po yung maraming mga tao. But when he faced on the storm, he was really afraid of death. Pero nung nakaranas po siya ng malakas na bagyo, siya po talagang natakot. And later, he got salvation. Then he made the one song. At sa di kalaunan, siya po naligtas at gumawa po siya ng isang kanta. That is Amazing Grace. Yun po yung Amazing Grace. So the lyric is, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. I was blind, but now I see. The Brother Lester will sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. This is his testimony. Kaya ito po yung kanyang patotoo. I was blind. I was a sinner. Dati akong bulag, dati akong makasalanan. I was lost. I was useless. Dati akong naliligaw, dati wala akong kabuluhan. But God guided me to find the way to go to heaven. Pero ginabayan ako ng Diyos upang makapunta sa langit. Now I can see how to go to heaven and the God's glory. Kaya ngayon nakikita ko kung paano makapunta sa langit at paano makita yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Later, he became a pastor. At sa di kalaunan, siya po ay naging isang pastor. He boldly preached the gospel. Matapang niya pong ipinangaral ang yung ebanghelyo. So, like him and like Moses, we were useless, but when we get salvation, we become useful weapon of God. Kaya gaya po niya, gaya po ni Moises, tayo po dati ay mga walang silbi, pero piniligtas po tayo ng Diyos at
tayo po'y gagamitin muli ng Diyos. And also, like Moses caught to the tail of the serpent, it means the control overcame the power of breaking the power of Satan. The saved people will break the power of Satan. Kaya gaya po ng paghawak ni Moises doon sa tungkod, napagtagumpayan niya po yung kapangyarihan ni Satanas, at gayon din po sa atin, matatagumpayan din po natin yung kapangyarihan ni Satanas. My younger brother is expert to catch the snake. Kaya yung nakababata kong kapatid, magaling po siya sa paghuli ng ahas. When he was young, went to the mountain and caught to the many snake. Kaya nung bata pa po siya, pumunta po siya sa bundok at naghuli ng maraming ahas. I didn't want to even see the snake. Kaya maski ako po, ayoko lang makita yung ahas. It's gross and disgusting. Nakakadiri po. But whenever he came back from the mountain, my younger brother gave me the gift. He said, "This is gift for you." Then that is a snake. Kaya kapag pauwi na po siya galing sa bundok, ibinibigay niya po sa akin yung ahas at sinasabi niya, ito, regalo ko sa iyo. I got surprised and "Ooh!" Nagugulat ako, sabi ko. One day I asked him how he catch the snake. Kaya isang araw, tinanong ko po siya, paano ka nanguhuli ng ahas? He said, "It's very easy. When I catch the tail, it's done." Madali lang yun, kapag nahuli ko yung buntot, nahuli na. First of all, he threw the stone, then the snake run away. At sa una po, magbabato po siya ng bato at yung ahas po ay tatakbo. That time he chased and catch the tail. Kaya ngayon, hinahabol niya po yung ahas at hinahawakan sa buntot. And he smashed the head on the ground. At pinapalo niya po yung ulo sa lupa. Immediately died. Kaya pagkatapos nun, namamatay na yung ahas. Catching the tail means even the Christian will break the power of Satan. Kaya yung paghawak sa buntot, ibig sabihin po neto ay magtatagumpayan po natin wala sa kapangyarihan Let's ni look at the Satanas. Psalm number 91. Kaya tingnan po natin sa mga awit, Kapitulo 91, Psalm number 91, verse 13. chapter 91 po, verse 13. Psalm number 91, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong tatapakan ang leon at ang ulupong, tatapakan mo ng iyong paa ang ahas at batang leon. You shall trample on the foot. Kaya iyong tatapakan sa iyong paa. It means you will break the power of serpent. Ibig sabihin, mapapagwagyan mo yung kapangyarihan ng ahas. All unsaved people are under the power of Satan. Kaya lahat po ng hindi ligtas na tao ay nasa kapangyarihan po ni Satanas. But when we get salvation and preach the gospel, we can save them. We can save them from the power of Satan. Pero kapag ating ipinangaral yung ebanghelyo, maliligtas po natin sila at maliligtas po natin sila sa kapangyarihan ni Satanas. Whenever we conduct a Bible seminar, we are breaking the power of Satan. Kaya sa tuwing nagkakaroon po tayo ng Bible seminar, tayo po'y dinadaig po natin yung kapangyarihan ni Satanas. So, in order to show that Israel people will got out of the Egypt, God showed this first miracle. Kaya upang maipakita sa mga Israelita na kayang gawin ng Diyos na alisin sila sa Ehipto, ipinakita niya po yung tandang ito. And like this, God will save the sinners. Gaya po nito, yung Diyos ay ililigtas yung mga makasalanan. And also, like this miracle, the saved people will break the power of Satan. Kaya gaya po nito, ililigtas ng mga ligtas na tao yung mga hindi ligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Let's go back to Exodus chapter 4, Kaya balik po tayo sa Exodus Kapitulo 4. verses 6 and 7. Here is the second miracle. Narito po yung sa verse 6 at 7, yung ikalawang himala. Would you read? Sinabi po sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib, kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang dibdib at ng kanyang ilabas, ang kanyang kamay ay kitongin, maputing parang niebe. Sinabi ng Diyos, ipasok mo muli ang iyong kamay sa iyong dibdib, kanyang muling ipinasok ang kamay niya sa kanyang dibdib at ng kanyang ilabas sa kanyang dibdib, na numbalik ito gaya ng iba niyang laman. Moses' hands was clean. Pero yung kamay po ni Moises ay malinis. But when he put his hand on the bosom, it became the leprosy.
Pero nung pinasok niya po yung kanyang kamay sa kanyang dibdib, ito po ay naging kitongin. But when he did again, it becomes clean again. Pero nung pinasok niya muli ito, ay naging malinis. It's also, God showed that God will bring the Israel people out of Egypt in advance. Kaya po gaya po nito, ipinakita po ng Diyos na ililigtas niya yung mga Israelita mula sa Ehipto sa hinaharap. God wants to use Israel, Ninanais ng Diyos na gamitin yung Israel, but they stayed in Egypt. pero nananatili po sila sa Ehipto. That's why they became dirty. Kaya po sila ay naging marumi. They follow the Gentile tradition and worship the idols. Ginagawa po nila yung mga tradisyon ng mga hintil at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. They are influenced in bad way. Sila po ay naimpluwensyahan na maling paraan. They become like the leprous hands. Naging gaya po sila ng ketongin. But God promised He will make them clean again. Pero pinangako ng Diyos na sila ay magiging malinis. So these two miracles showed the Moses that God would bring the Israelite out of Egypt. Kaya sa pamamagitan po ng dalawang himalang ito, ipinakita ng Diyos kay Moises na ililigtas niya yung mga yung mga Israelita sa Ehipto. So leprosy is symbolized the sins in the Bible. Pero yung ketong, nagsisimbolo po ito ng kasalanan sa Biblia. So we were spiritual leper before God, before we got salvation. Tayo po yung mga espiritual na mga kitongin sa harapan ng Diyos bago tayo maligtas. We committed so many sins with our hands and feet. Tayo po ay gumagawa ng maraming mga kasalanan sa pamamagitan ng ating kamay at mga paa. In order to cleanse us, Jesus' hands and foot were nailed. Upang malinis po tayo, yung paa at kamay ni Jesus ay ipinako. His hands was not dirty hands. Yung kanyang kamay ay hindi isang marumi. With his hands, he never committed sin. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, hindi po siya gumawa ng kasalanan. With his feet, he never committed sin. Sa pamamagitan ng kanyang paa, hindi po siya gumawa ng kasalanan. His clean hands and the feet were nailed in order to cleanse our sins. Yung kanyang mga paa at kamay ay pinako upang linisin yung ating mga kasalanan. So, like these two miracles, we are also clean. Ang gaya po ng dalawang tandang ito, tayo po ay magiging malinis. Then the verse 9, Sa versikulo 9, and it shall be, if they do not believe even these two signs or listen to your voice. So if Israel people or Egyptian don't believe this, then the Nile River will be blood. sabi po sa versikulo 9, kung sila hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyo, kaya kung yung mga Israelita ay hindi makinig o yung mga Ehipsyo, yung ilog ng Nilo ay magiging dugo. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung sila ay hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makinig sa iyo, kukuha ka ng tubig mula sa Nilo at iyong ibubuhos sa tuyong lupa. At ang tubig na iyong kukunin mula sa Nilo ay magiging dugo sa tuyong lupa. Yes. This river indicates the Nile River in Egypt. Kaya yung ilog po na ito po yung ilog Nilo sa Ehipto. This is God's warning. Ito po yung babala ng Diyos. If you don't believe my sign and my word, your Nile River will become the blood. Kaya kapag hindi ka naniwala sa mga salita na sinabi ko, yung ilog Nilo ay magiging dugo. In Egypt, the Egyptian always considered the Nile River as a blessing of blessing. Kaya yung Ehipsyo, tinitingnan po nila yung ilog ng Nilo bilang ilog na mapagbiyaya. Because of Nile River, they can produce a lot of fruits or the rice. Dahil sa pamagitan ng ilog Nilo, makakakuha po sila ng maraming halaman at pagkain. So they consider the Nile River as a life. Kaya kinukonsidera po nila na yung ilog ng Nilo ay yung buhay. But God said, if you don't listen to my word, your life, your blessing will become the curse or nothing. Pero sinabi ng Diyos, kapag hindi ka naniwala sa sinabi ko, yung pagpapala o yung ilog Nilo ay magiging sumpa. So this is God's principle. Kaya ito po yung prinsipyo ng Diyos. God wants to bless us. Ninanais ng Diyos na pagpalain po tayo. But when we reject the love of God to the end, that blessing becomes a curse. Pero kung tatanggihan po natin yung pag-ibig ng Diyos hanggang sa huli, yung pagpapala ay magiging sumpa. So before the Noah's flood,
there is the water layer. Kaya bago po yung arko ni Noah, meron pong water layer. That water layer was a blessing. Yung water layer na iyon ay isang pagpapala. Because of the water layer, the earth had the perfect weather. Sa pamamagitan ng water layer na iyon, yung klima sa mundo ay maganda. That's why all the plants and animals can grow up so big and they can live for a long time. Kaya sa pamamagitan nito ay yung mga hayop at yung mga halaman ay namumunga ng malaki at mahaba. But when people became wicked, and when God decided to judge the whole world, God used this blessing as a curse. Pero po nung naging masama yung mga tao, isinumpa po sila ng Diyos, kaya yung pagpapalang ito ay naging sumpa. So Bible says, God opened the window of the heaven. Kaya po sinasabi ng Diyos na binuksan ng Diyos yung bintana ng langit. It had rained the 40 days and 40 nights. Hindi po umulan po sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So if anyone continues to disobey God's word to the end, God can turn the very blessings He has given into instruments of judgment. Kaya po kung hindi susunod yung mga tao hanggang sa huli, yung pagpapala na ibibigay ng Diyos ay magiging sumpa hanggang sa huli. In Genesis chapter 11, there is the Tower of Babel. Sa Genesis Kapitulo 11 po, naroon po yung Tore ng Babel. Until that time, all people have the one language. Simula po noon, iisa lang yung wika sa lupa. That is blessing. Yun po ay isang pagpapala. Because the people praise the Lord with one voice. Dahil pinupuri po ng mga tao yung Diyos sa pamamagitan ng isang salita. And anyone freely could have the fellowship. Kaya malaya po yung mga tao na magkaroon ng fellowship sa bawat isa. But by using this one language, they build up the Tower of Babel in order to be against God. Pero sa pamamagitan ng iisang wika na ito, gumawa po sila ng Tore ng Babel upang lumaban sa Diyos. That's why God confused the languages and scattered the people. Kaya po iniba po ng Diyos yung wika ng mga tao at kinalat po sila. Look at your life. Tingnan niyo po yung buhay niyo. God already gave us so many blessings. Binigay na po sa atin ng Diyos yung maraming pagpapala. But if we disobey God and reject the love of God to the end, all the blessing will become the curse. Pero kung ating tatanggihan ito at hindi tayo susunod sa Diyos, yung pagpapalang ito ay magiging sumpa sa atin. Let's look at John chapter 12. Kaya tingnan po natin sa 1, Kapitulo 12. John chapter 12, verse 48. Kapitulo 12, versikulo 48. John chapter 12, verse 48. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi, ang kanyang siyang hatol sa kanya sa huling araw. Jesus already shared the gospel. Ipinahayag na po ni Jesus yung ebanghelyo. Even these days, the word of God is translated into the more than 3,500 languages. Kaya sa ngayon, naisalin na po yung Biblia sa 3,500 na mga wika. Meaning is, anyone who wants to get salvation can get salvation. Ibig sabihin, kung sino man yung nanais na maligtas, magkakaroon po sila ng kaligtasan. But Jesus said, the word that I have spoken will judge him in the last day if they reject. Pero po sinabi ng Diyos, kung ang sino man na hindi nakinig sa aking salita, hahatulan po sila hanggang sa dulo. So, even though all people's sins were already forgiven by the blood of Jesus Christ, if they reject this blessing to the end, because of the gospel will judge the people. Kaya kahit na iniligtas na po ng Diyos yung mga tao sa mula sa mga kasalanan, kung tatanggihan po nila yung pagpapalang ito, uhukuman po sila ng Diyos hanggang sa dulo. God will scold the people, why you don't believe this? Sasabihin po sa kanila ng Diyos na bakit hindi mo ito sinampalatayanan? God will say, your sins were already forgiven, but why you reject my love? Sasabihin sa kanila ng Diyos na iniligtas na kita mula sa iyong mga kasalanan, bakit ayaw mo ito paniwalaan? So even though God gave us the blessing, if we reject that blessing to the end, that blessing will become the curse. Kaya kahit na binigay na sa atin yung pagpapala ng Diyos, pero kung tatanggihan po natin ito hanggang sa dulo, ito ay magiging isang sumpa. Let's go back to Exodus chapter 4.
Kaya balik po tayo sa Exodus Kapitulo 4. So when God showed the two miracles, finally the Moses obeyed. Kaya nung pinakita po ng Diyos yung dalawang tandang ito, sa kahulihan, si Moises ay sumunod. So chapter 4 verse 20, Sa Kapitulo 4, versikulo 20, basahin po natin ng sabay-sabay again. 3, 2, 1. Kaya't isinama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, kanyang pinasakay sila sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto. Dinala ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. Yes. This road is not his road anymore. Kaya yung tungkod na ito ay hindi na tungkod ni Moises. It becomes a road of God. Ito ay naging tungkod ng Diyos. Meaning is, when we do the work of God, it cannot be achieved by our own power or own knowledge. Kaya ang kaluhugan po nito, kapag gagawin po natin yung gawain po ng Diyos, hindi po natin ito magagawa sa pamamagitan ng sariling pagsisumikap o lakas po natin. Whatever we achieved in the work of God, it is achieved by the power of God. Kaya kung ano man po yung magagawa natin sa gawain ng Diyos, yun po ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. We are just tools which God used. Tayo lang ay mga kagamitan na gagamitin ng Diyos. So when we are called, we also become the road of God. Kaya kapag tayo tinawag ng Diyos, tayo po ay naging tungkod ng Diyos. When Israel people enter the land of Canaan, they start to conquer and fight against the tribes in the land of Canaan. Kaya nung pumunta yung mga Israelita sa lupain ng Kanaan, sila po ay nakipaglaban sa mga lipi doon. The first fight was in the Jericho city. Yung unang digmaan ay sa lungsod ng Jericho. There is a castle. Meron po doong kaharian. Then God commanded the Israel people to rotate once rotate the city every day. Kaya inutusan po sila ng Diyos na umikot doon sa lungsod araw-araw. And when they finished it for 1 week and blow the trumpet, that city was collapsed. Kaya po ginawa po nila ito ng isang linggo at hinipan po nila yung tumpeta at pagkatapos nun, yung lungsod ay bumagsak. They didn't do anything. Wala po silang anumang ginawa. They just obeyed. Sila lang po ay sumunod. Then they defeated Jericho city. At sa gayon, na pagwigian po nila yung lungsod ng Jericho. It was done by the power of God, not by the power of Israel people. Nagawa po nila iyon sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos at hindi sa kapangyarihan nila. In order to fight against the vast Midianite army, God called the Gideon. Kaya upang labanan yung mga Midianita, tinawag po ng Diyos si Gideon. And God chose the 300 soldiers. At pinili ng Diyos yung 300 mandirigma. At the time, the Midianite army is about 135,000 soldiers. Yung sa panahon na yon, yung mga mandirigmang Midianita ay nasa 135,000. But when the Gideon and the 300 soldiers fought against this Midianite army, they defeated them. Pero nung lumaban si Gideon kasama ng 300 mandirigma, napagwagian niya po yung mga Midianita at natalo po sila. It was not the power of Gideon. Hindi po sa pamagitan ng kapangyarihan ni Gideon. It was done by the power of God. Ito po yung nagawa sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Let's look at the 1 Corinthians chapter 1. Kaya tingnan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Sa versikulo 26, 26 to 28. sa Kapitulo 26 hanggang 28 po. Would you read? Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagtawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Yes. The verse 29, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. We divide the life of Moses into 3 parts. Kaya po, inahati po natin yung buhay po ni Moises sa 3 parte. 40, 40, 40.
apat na po, at isang apat na po. In the first 40, he was a prince of Egypt. Sa unang apat na po, siya po yung naging prinsipe ng Ehipto. He tried to save Israelite by his own power. Kaya po ninanais niya po na iligtas yung mga Israelita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. What if at that time he success? Paano kung siya ay nagwagi sa mga oras na ito? Then he probably says, look at me, I'm so great. Kaya maaari sabihin niya, tingnan niyo ako, ako'y dakila. That's why God doesn't work at that time. Kaya po sa mga oras na iyon, hindi po kumilos yung Diyos. Intentionally, God didn't help him. Intentionally, hindi po siya tinulungan po ng Diyos. Because if God helped him and saved the Israel people, Moses cannot be used by God anymore. Dahil kung tutulungan ng Diyos si Moises sa mga oras na ito, hindi na po siya tatawag sa Diyos. During the second 40, when he really realized he is a nobody, God called him and used him. Kaya sa ikalawang 40, nung nalaman niya po na siya ay walang sinuman, kinuha po muli siya ng Diyos at ginamit. That's why in the last 40 years, whenever the God's work is achieved, Moses didn't boast himself. He praised the Lord. Kaya po sa huling apat na po, nung ginagawa po ni Moises yung kalooban ng Diyos, hindi po siya nagmamalaki, kundi pinupuri lang po yung Diyos. Because he really realized it is done by the power of God. Dahil napagtanto niya po na ito'y naisagawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng So Diyos. in the church, like this verse 26, do you have a super rich person? Kaya po, gaya po sa versikulo 26, meron ba sa atin na mayayaman? Do you have a super famous person? Meron ba sa atin yung mga sikat na tao? Super smart person? Mga matatalino? Everyone in the church is weak. Lahat po sa church ay mahihina. But if we can see any work of God which is done in front of our eyes, we can believe that is done by the power of God. Kaya kung nakikita po natin na isa sa katuparan yung gawain ng Diyos, naisip po natin na ito'y naisagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, whenever we save the losers, we cannot boast. Kaya sa tuwing nagliligtas tayo ng mga ligaw na kaluluwa, hindi po tayo kailangan magmalaki. Whenever we experience the great work of God, we cannot boast. Kaya kapag nakakanasan po natin yung dakilang gawain ng Diyos, ay hindi po tayo magmamalaki. Because it's done by the power of God. Dahil naisagawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. That's why only one thing we can do is praise the Lord and thankful to God. At yung kailangan lamang po natin gawin ay purihin yung Diyos at magpasalamat sa Diyos. Let's go back to Exodus chapter 4. Kaya balik po tayo sa Exodus, Kapitulo 4. And when God called Moses, God promised to give all the strength for the Moses to be able to do the God's work. Kaya po nung tinawag po ng Diyos si Moises, ipinangako po ng Diyos sa kanya na bibigyan po siya ng kapangyarihan na kinakailangan niya. So verse 12, chapter 4 verse 12. Now therefore, go and I will be with your mouth and teach you what you shall say. Sa versikulo 12, kaya ngayon ay humayo ka, ako isa sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. In John chapter 14, the verse 26, the Jesus said, don't worry that what to say. Kaya po sa 1 Kapitulo 14, versikulo 26, sinabi po ng Diyos na huwag kayong mag-alala kung ano yung sasabihin. Jesus promised to send us the Holy Spirit. Pinangako ng Diyos, ni Jesus na ibibigay niya sa atin yung banal na Espiritu. Then Jesus said, the Holy Spirit will teach us what to say. At sinabi ni Jesucristo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magsasalita tayo. He will help us to remember the word of God. Tutulungan niya po tayo na maunawaan kung ano yung salita ng Diyos. Have you experienced when you invite other people and they ask you some questions, even though you didn't expect, you answered very properly and you remember the word of God? Kaya naranasan niyo na po ba ito na kapag may nagtanong sa inyo, na bagamat hindi po kayo handa, ay nagsalita kayo ng maayos na sagot at ito'y galing sa banal na Espiritu. So God promised, whenever we do the work of God, God promised to help us. Kaya po pinangako ng Diyos na sa tuwing gagawa tayo ng gawain ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Let's look at the Matthew chapter 10. Kaya tingnan po natin sa Mateo Kapitulo 10. Matthew chapter 10 verse 1. Kapitulo 10, versikulo 1. Matthew chapter 10 verse 1.
Would you read? Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalaya sila at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. So, that time, Jesus sent the 12 disciples. Kaya sa mga oras na to, pinahayo po ni Jesus yung 12 alagad. But before he sent, he gave them the power to cast the demons. Pero bago po sila pinahayo, binigyan po sila ng kapangyarihan na pampalayas yung mga masasamang espiritu. So Jesus didn't send his disciples alone. Kaya hindi po isinugo na ni Jesus yung kanyang mga alagad ng nag-iisa. When Jesus sent his disciples, he already gave them the power. Kaya nung isinugo niya po yung kanyang mga alagad, binigyan na po sila ng kapangyarihan. When God called Moses, God promised to give the word of God to his mouth. Kaya po nung tinawag po ng Diyos si Moises, ipinangako po ng Diyos sa kanya na magbibigay ng salita ng Diyos sa kanyang bibig. So whatever God command us, God already give us the power to be able to do that. Kaya kung ano man po yung pinapagawa sa atin ng Diyos, tayo pibibigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang magawa ito. So in Exodus chapter 4, God also promised to give him the co-worker. Kaya sa Exodus Kapitulo 4, ipinangako rin po ng Diyos na magbibigay po siya ng kamanggagawa. Let's look at the Exodus chapter 4, verse 14. Kaya tingnan po natin sa Exodus Kapitulo 4, versikulo 14. Verse 14, would you read? Ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Moises at kanyang sinabi, wala ba si Aaron, ang kapatid mong Levita? Alam kong siya'y nakapagsasalitang mabuti, siya'y dumarating upang salubungin ka, pagkakita niya sa iyo ay matutuwa ang kanyang puso. It means I prepared the Aaron. Ibig sabihin, inihanda ko na si Aaron. If you are not confident and not courageous, I also prepared the Aaron who help you. Kaya kung wala kang tapang ng loob o lakas ng loob, inihanda ko rin si Aaron na magiging katulong mo. So God already know how much weak we are. Kaya nalalaman na po ng Diyos kung gaano po tayo kahina. That's why God prepared the many brothers and sisters. Kaya po inihanda ng Diyos yung maraming mga kapatiran. One person is weak, Yung isang tao ay mahina. but when we are together, we can be strong. Pero kung tayo magsasama-sama, ay magiging malakas po tayo. God says, I already prepared the Aaron. Sinasabi ng Diyos na inihanda ko na si Aaron. Pastor, I don't have any co-worker. Pastor, wala akong mga kamanggagawa. I cannot open my heart to anyone. Hindi ko kayang buksan yung aking puso sa iba. That is a lie. Yun po ay kasinungalingan. God never tell a lie. Hindi po nagsisinungaling yung Diyos. If we don't have anyone, any co-worker in the church, God is wrong. Kaya kung wala po tayong kamanggagawa sa loob ng iglesia, mali po yung Diyos. God sent us to preach the gospel and to the work of God. It means God already prepared the co-workers. Kaya isinugo po tayo ng Diyos upang ipangaral yung ebanghelyo. Kaya naghanda na po ng Diyos yung ng mga kamanggagawa upang maging katulong natin. So if I don't find anyone yet, it means I don't do my best to find. I don't do my best to find the co-worker. Kaya kung wala pa po tayong natatagpuan ng mga kamanggagawa, ibig sabihin, hindi po natin nagsumikap na hanapin yung ating mga kamanggagawa. Or there is something wrong in my life. At isang parte pa, maaari mayroong maling parte sa ating buhay. God always prepared the co-workers. Lagi pong inihanda ng Diyos yung ating mga kamanggagawa. The amazing thing is verse 27. Yung nakamamanghang bagay po dito, yung nasa versikulo 27. When I meditate the verse 27, I really got surprised. Nung pinagbubulayan ko po yung versikulo 27, ako po'y talagang namangha. Verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, pumaroon ka sa ilang upang salubungin si Moises. Siya'y pumaroon at kanyang nasalubong si Moises sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan ito. Yes. While God is talking to Moses, God also prepared Aaron. Kaya habang kinakausap po ng Diyos si Moises, inihanda niya rin po si Aaron. So at the same time, God talked to Aaron, go into the wilderness to meet Moses.
Kaya po sinabihan ng Panginoon si Aaron na pumaroon ka sa ilang upang salubungin si Moises. In verse 14, the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, "Is not Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well. And look, he is also coming out to meet you." So before God said this, God already talked to Aaron and prepared him. Kaya sabi sa versikulo 14, ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Moises at kanyang sinabi, wala si Aaron ng kapatid mong Levita, alam kong siya'y nakapagsasalitang mabuti, siya'y dumarating upang salubungin ka. Kaya bago pa ito mangyari, kinausap na po ng Diyos si Aaron at inihanda po siya. So I can say God is working at the both edge of the line. Kaya ibig sabihin, yung Diyos ay kumikilos sa dalawang parte, Both ends of the line. sa dalawang magdulo ng linya. So God sent the Moses to Egypt, Kaya po ipinadala ng Diyos si Moises sa Ehipto and God sent the Aaron to the wilderness to meet Moses. at ipinadala naman ng Diyos si Aaron sa ilang upang salubungin si Moises. So when they met together, it's not coincidence. Kaya nung nagkita po sila, hindi po yun nagkataon lamang. They met according to the master plan of God. Kaya po sila nagkita alinsunod sa plano ng Diyos. Let's look at the Acts chapter 9. Kaya tingnan po natin sa mga gawa, Kapitulo 9, Acts chapter 9, verse 10. sa versikulo 10. And 11, Sa Kapitulo 10 at hanggang 11. would you read? Noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa lansangang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito'y nanalangin siya. Jesus appeared before Saul, Apostle Paul. Kaya si Jesucristo ay nagpakita kay Saulo. So that's why he got salvation. Kaya po siya po ay naligtas. But at the same time, God called Ananias to meet Saul. At sa mga oras din na ito, tinawag po ng Diyos si Ananias upang makipagkita kay Saulo. God says, he's praying. You go and have a fellowship. Sinabi ng Diyos na siya'y nananalangin at pumunta ka sa Kanya. And in Acts chapter 10, Mga gawa po, Kapitulo 10, verse 4, sa versikulo 4, in Acts chapter 10, there is the Cornelius. sa Kapitulo 10 po, naroon po si Cornelio. He's ready to get salvation. Siya po'y handa na upang maligtas. So God called him, the verse 6, Kaya po tinawag po siya ng Diyos verse 5. sa versikulo 5. Would you read? Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jopa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. So God said to Cornelius, call the Peter. Kaya po sinabi ng Diyos kay Cornelio na tawagin si Pedro. But in Acts chapter 10, at the same time, God was talking to Peter. At sa mga oras din na ito, tinawag din po ng Diyos si Pedro. Then verse 19 Sa versikulo 19 and 20. hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka, at sumama sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila'y aking isinugo. Yes. 2 people will come. You follow them. Kaya 3 tao yung darating, pumunta ka sa kanila. So God prepared the Cornelius. God prepared the Peter. Kaya inihanda ng Diyos si Cornelio, inihanda rin ng Diyos si Pedro. And God guided Peter to meet Cornelius to save the Cornelius and his household. At ginabayan po ng Diyos si Pedro upang makipagkita kay Cornelio at iligtas po siya at yung kanyang sambahayan. It was not coincidence. Ito po hindi nagkataon lamang. When I got salvation,
when I meditate the chapter 4, it really remind me how I got salvation. Kaya habang pinagbubulahan ko po yung Kapitulo 4, naalala ko po yung kung paano po ako naligtas. While I was staying in America, the one Christian evangelized me. Kaya nung ako'y nananatili sa Amerika, yung isang Kristiyano ay inevangelize ako. That sister got salvation when she was grade 7 or 8. Kaya yung sister na iyon na nag-evangelize sa akin, naligtas po siya ng mga nasa grade 7 or 8. Then her parents really hate her to attend our church. Kaya at yung kanyang mga magulang ay talagang nagagalit na umattend sa church. Don't go to church. Huwag kang pumunta sa church. So they locked the door and they really persecuted her. Kaya sinasarado nila yung pintuan at inuusig po siya. But she kept attending the church. Pero patuloy po siyang nananatili sa church. So the parents used to say, when you enter the college, we'll send you to the abroad to study. Kaya nagsabi po yung kanyang mga magulang na kapag papasok ka na sa kolehiyo, papadala ka namin sa ibang bansa. So when she passed the entrance, when she entered the college, the parents push her to find any college in America. Kaya po nung siya papasok na sa kolehiyo, lagi pong sinasabi ng kanyang mga magulang na maghanap ng eskwelahan sa Amerika. At that time, we had some churches in America. Kaya sa mga oras na yon, meron tayong ilang church sa Amerika. So she searched the list of our churches in America. Kaya po naghanap po siya ng churches natin sa Amerika. Chicago, New York. Then the mother watched everything. Kaya sa Chicago o kaya sa New York, pero yung kanyang mga magulang ay nakatingin. You have your churches is even in America? Yung iglesia mo pala ay meron din sa Amerika. So where is no your church? Which state doesn't have your church? Saan ba yung lugar o state na walang church ninyo? She searched and searched. That was Virginia. At siya ay naghanap at nakita niya po yung Virginia. Now we have a Virginia church, but at that time we didn't have. Ngayon po, meron na tayong Virginia church, pero sa mga oras na yun ay wala pa. So the mother sent her to Virginia Tech. Kaya pinadala ng kanyang nanay siya sa Virginia. She didn't understand why God allowed her to go to the Virginia, which our church doesn't have. Kaya po We don't have the church. Kaya hindi niya po maintindihan kung bakit po siya pinadala ng Diyos sa Virginia na walang church. I was studying in Virginia Tech. Sa mga oras na yon, nag-aaral po ako sa Virginia. So when I got salvation, she really shared the testimony. Maybe because of you, God sent me. Kaya po nagpatotoo po siya sa akin na nung naligtas ako na baka dahil sa iyo napunta ako sa Virginia. That time, I really looking for the truth. Sa mga oras na yon, hinahanap ko talaga yung katotohanan. I always prayed and asked the forgiveness of sins, but I couldn't find the answer. Lagi akong nanalangin at hiningi yung pagpapatawad sa aking mga kasalanan, pero hindi ko ito mahanap. That's why I stopped attending the church. Kaya tumigil na ako sa pagdalo sa simbahan. I stopped reading the Bible. Tumigil na ako sa pagbabasa ng Biblia. That time, I was lost. At sa mga oras na to, ako'y naliligaw. That's why I tried to commit suicide 2 times, because I couldn't find any reason to live. At sa mga oras na yun, 2 beses na akong nagtangka na magpakamatay dahil di ko mahanap kung bakit pa ako nabubuhay. So I was afraid to try to commit suicide again. That's why I went to America for study. Kaya po ako'y natatakot na magtangka muling magpakamatay, kaya pumunta po ako sa Amerika upang mag-aral. But God also prepared this sister. Pero sa oras din na yun, ipinihanda po ng Diyos yung sister na ito. Why we met in the Virginia Tech? Bakit ba kami nagkita sa Virginia sa oras na yun? I believe it's not coincidence. At iniisip ko po na hindi ito nagkataon. God was working in America and Korea at the same time. Kumikilos yung Diyos sa Amerika at sa Virginia sa 2 oras na ito. So, in our Christian life, we experience the same things many times. Kaya sa buhay Kristiyano din po natin, nararanasan po natin ito. I never forget the one pastor's testimony.
Hindi ko po makalimutan yung isang patotoo ng isang pastor. In Korea, that pastor had there was the summer retreat. Sa mga oras na iyon, meron pong summer retreat. Then he was counseling one person. At nagka-counseling po siya sa isang tao. And through the counseling, he really got salvation. At sa pamamagitan ng counseling na iyon, ay talagang naligtas siya. He's so joyful. Talagang masaya siya. But at that time, that church, the church which the pastor is in charge, planned to have the construction. Pero sa mga oras na iyon, yung pastor na nag-counseling, yung kanyang church ay nagpaplano ng construction. Then because of some problems, they couldn't start the construction. Pero dahil sa ilang problema, hindi po sila makapag-umpisa na at magtayo ng gusali. So after these invitees got salvation, he got a call. The pastor got a call. At pagkatapos ng counseling sa invitee na ito, nagkaroon po siya ng tawag. So I'm sorry. Then he answered, blah blah blah. And what's the problem to start the construction? We need to construct. Kaya po, pasensya na, kailangan kong sagutin yung tawag na ito. Kaya po, nakipag-usap po siya at sinabi, anong problema kung bakit tayo hindi makapag-umpisa sa pagtatayo ng gusali? Then this newly saved person listened very carefully. At itong bagong ligtas na kapatid ay talagang nakikinig ng maigi. Pastor, is there any problem for construction? Pastor, mayroon bang ilang problema sa pagdating sa pagtatayo ng gusali? When the pastor explained, this person is this newly saved brother is the person who allowed that issue in the city hall. Approved. This newly saved brother is the person in charge of approving that issue in the city hall. At sa oras na iyon, yung ligtas na brother na ito, siya pala yung nag-a-aproba doon ng issue doon sa City Hall. 19th po? Oh, so he said, "Don't worry, pastor. I'm in charge of that." Kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala, pastor. Ako yung nakatoka doon. So they easily start the construction. Kaya nakapagtayo po sila ng gusali. Who guided two of them to have a counseling? Kaya sino po ba yung nagabay sa kanila na magkaroon ng counseling? Who guide that calling, the timing of that calling? Kaya po, sino po ba yung nagabay dun sa isang tawag na iyon? Right after he got salvation, the pastor got a call. Tapos siyang maligtas, nagkaroon ng tawag yung pastor. So we don't believe that's the coincidence. Kaya hindi tayo naniniwala na yun ay nagkataon lamang. We believe God is working all around the world. Tayo naniniwala na yung Diyos ay kumikilos sa buong mundo. So God promised He will give the strength to the word of God to Moses. Kaya po, nangako po yung Diyos kay Moises na magbibigay po siya ng kalakasan sa salita ng Diyos. And He promised to give him the co-worker. At nangako din po siya na magbibigay ng kamanggagawa. So because of co-worker, we also can preach the gospel more boldly. At dahil meron po tayong kamanggagawa, magagawa po nating may katapangan na ipangaral yung ebanghelyo. One person is weak, but when we are together, we are strong. Yung isang tao ay mahina, pero kapag tayo nagsama-sama, tayo magiging malakas. And let's go back to Exodus chapter 4. Kaya balik po tayo sa Exodus Kapitulo 4, Exodus chapter 4, verse 24. sa versikulo 24. So now Moses was going to Egypt. Kaya sa mga oras na ito, si Moises ay papunta na sa Ehipto. But on the way, the God tried to kill him. Pero sa kanyang paglalakbay, The, yung Diyos, the verse 24, would you read? sa daan, sa isang lugar na pinagpalipasan nila ng gabi, sinalubong siya ng Panginoon at tinangka siyang patayin. So it's very strange. Kaya ito yung nakapagtataka. God called Moses. Tinawag po ng Diyos si Moises. Now Moses obeyed. Si Moises ay sumunod. But on the way, God sought to kill him. Pero sa kanyang daan, tinangka po siyang patayin ng Diyos. Why? Bakit po kaya? We have to know, in order for God to use us, God cleanses us. Dapat po nating malaman na upang magamit po tayo ng Diyos, tayo po ililinisin muna ng Diyos. God made us as a clean vessel.
Gagawin po tayong malinis na kasangkapan po ng Diyos in order to achieve the God's will. upang maisakataparan po natin yung kalooban ng Diyos. At that time, the Moses' wife was Zipporah. Sa mga oras na to, yung asawa ni Moises ay si Zipporah. She is a Gentile woman. Siya po ay isang hintil na babae. But as a Israel people, the Moses must be circumcised. At bilang Israelita, si Moises po ay kailangan tuliin. And all the children must be circumcised. At yung kanyang mga anak ay dapat tuliin. But probably the Zipporah disobeyed this word of God. Pero marahil si Zipporah ay tinanggihan yung salita ng Diyos na ito. Probably the Moses always tried to persuade her, but she didn't listen. At si Moises, maaari, hinikayat po siya lagi, pero hindi sumusunod. And Moses also compromised with that tradition, the Gentile tradition, At si Moises Not- din giving the circumcision. po ay nakipagkompromiso sa mga tradisyon ng mga hintil na hindi po nila tinutuli yung kanilang sarili. But to use Moses, God cannot wait anymore. Pero upang magamit po si Moises, hindi na po makapag-intay yung Diyos. That's why when the Moses was about to die, the verse 25, Zipporah already knew what was wrong. Kaya bago pa mamatay si Moises, sa verse 25, alam na ito ni Zipporah. That's why immediately he cut the foreskin of her son. Kaya po sa mga oras na to, pinutol niya po yung balat ng ari ng kanyang anak. So through this, God cleansed Moses. At kaya sa pamamagitan nito, dilinis po ng Diyos si Moises. And she called Moses, the Zipporah called Moses, the verse 25, the last part, surely you are the husband of blood to me. Kaya po tinawag po ni Zipporah si Moises sa verse 25, tunay na ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin. It means through the blood of the son, you are cleansed. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, siya ay malinis. And the verse 26, so he let him go. It means God healed Moses. Kaya sa verse 26 kaya pinahintulutan po siyang umalis. So in order for God to use us, God removed our sins from our life. Kaya upang tayo gamitin po ng Diyos, inaalis po muna ng Diyos yung kasalanan sa ating buhay. Because if we are dirty vessel, we cannot be used by God. Dahil kapag tayo yung maruming sisidlan, hindi po tayo gagamitin ng Diyos. Let's look at the Proverbs chapter 25. Tingnan po natin sa mga Kawikaan, Kapitulo 25. Proverbs chapter 25, verse 4. Mga Kawikaan, Kapitulo 25, versikulo 4. Take away the dross from silver, and it will go to the silversmith for jewelry. Ang dumi sa pilak ay iyong alisin, at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. If we don't remove our sins from our life, we cannot be used by God. We cannot be useful vessel. Kaya kapag hindi po natin inalis yung mga marumi sa ating buhay, hindi po tayo gagamitin ng Diyos, hindi tayo gagamitin bilang malinis na kagamitan. That's why sometimes through the Word of God, prayer, and fellowship, God cleans and remove our sins. Kaya minsan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pananalangin at fellowship, nililinis po tayo ng Diyos. And sometimes through the discipline and suffering, God cleans our sins. At sa pamamagitan din po ng disiplina at kahirapan, tayo po ay nililinis ng Diyos. Then we can be prepared as a clean vessel. Kaya upang maihanda po tayo bilang isang malinis na kasangkapan. So today we learn the lesson in Exodus chapter 4. Kaya sa araw na ito, naunawaan po natin yung mga aral sa Exodus Kapitulo 4. Like Moses wrote, we were useless. Gaya po ng tungkod ni Moises, tayo ay walang pakinabang. But when we get salvation, we become the road of God. Pero nung tayo ay maligtas, tayo po yung mga naging tungkod ng Diyos. And God promised He will give us the strength and all the wisdom and also co-workers. At nangako po yung Diyos na bibigyan po tayo ng kalakasan at kapangyarihan at mga kamanggagawa. And in order to use us, God cleans our life. At upang tayo magamit ng Diyos, tayo ay nililinis po tayo ng Diyos. So now, as a God's road, we want to go anywhere our Lord is going. Kaya bilang tungkod ng Diyos, kung saan man tayo ipadala ng Diyos, pupunta po tayo. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po ay manalangin.